Kababayan ko, welcome back to my YouTube channel again and again. Mga kababayan ko, ayan ako, eto na naman tayo. Sagutin natin mga kababayan yung paratang nito ni Mon Tulfo. Oho, tama ho kayo ng inyong naririnig, ni Mon Tulfo, na di umano mga kababayan ko sa sinasa kanyang post ay binabribe o binabayaran daw ho ang mga vlogger sa Malacanang. Totoo ba to? Ako ho'y magsasalita mga kababayan ko ha. Ay pawang katotohanan lang ang lalabas sa aking bibig. Dahil ho mga kababayan, gusto ko hong Ma'am Charito, hello po sa inyo. Gusto ko hong basagin itong mga sinabi ni Mon. Mga kapatid, nakakatawa naman ho. No. Ayan, papakita ko ho sa inyo. Ayan. Pansin nyo ho ba mga kababayan? Ayan, no, kitang-kita nyo ho dito sa post ni Mon Tulfo, mga kapatid, mga kababayan ko, na ito ho ay tahasang malaking insulto, lalong-lalo na ho sa amin na mga matitino na nagtatanggol sa administrasyon. O yan na, kami hong nagtatanggol sa administrasyon na matitino ho, mawalang galang ho, Sir Mon Tulfo. Sabi nyo ho dito, titibagin ko ho yung sinabi nyo, lumabas na, natanggal ang dating sekretaring si J. Ruiz Presidential Communications Office, PCO, dahil sa nawalang 50 million sa kanyang Bolt. This is not a Bolt. Ang nasabi sa akin na isang Tweety Bird sa loob ng PCO. Tweety Bird daw. Sino tong Tweety Bird? Bakit may ganon kalaking halaga? Ayan ang isang opisina ng gobyerno. Di sinabi ng Tweety Bird. Sabi ganon ni Mon. O, sagutin natin. Makinig ho kayo mga kababayan. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil dahil daw ho di maipaliwanag kung saan nanggaling ito. Sabi ho dito, pero may haka-haka na ipinambabayad sana ang 50 million sa mga influencer at vlogger na dumidepender ng administrasyon BBM. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw. Mga kababayan ko, to be honest, para ho sa ikakaalam ng lahat, mga kababayan, unang-una, ang PCO ho ay wala hong Bolt. Hindi ho ito City Hall ni Lacuna sa Maynila na may Bolt. Okay? Yan po, tatapatin ko ho kayo, mga kababayan. Yan ho ang katunayan doon. Hindi ho to City Hall ni Lacuna na may Bolt. Pero, to be honest, sabihan na ho kita, Sir Mon Tulfo, mukha ho atang ginagamitan nyo ho kami ng clickbait. Bakit? Dadamay nyo ho kami sa issue na wala namang pumbasihan. To be honest, baliwala yung kwento ni Mon Tulfo. Hindi wala, alam mo sa tingin ko wala talagang nawawalang 50 million. Dahil wala namang pong Bolt ang PCO. Opisina ho yan. Hindi ho yan bangko, Sir Mon. O, eto ang point of view dito, gusto nyo lang pong tirahin yung mga kapwa ko vlogger na defender ng administrasyon. Tama ho ba ako, Sir Mon? O, masasapul kita dito. Ang plano nyo ho talaga istirahin yung mga kagaya kong influencer na dumidefensa sa Pangulo. Kasi mga kababayan ko, ramdam ho ni Mon Tulfo kung gaano ho kagagaling, kung gaano ho katitindi, kung gaano ho katitibay ang mga vlogger at influencer na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Mga kababayan, ngayon, i-issuehan niya ho, dadaanin niya ho kami sa clickbait na mayroong 50 million na budget
ang PCO para daw sa mga vlogger, ay imposible ho yun. Sermon, tatapatin kita. Yung 50 million na ho na yun, baka ho haka-haka mo lang, kagaya ng sinasabi mo. Kasi ho, kung ako ho tatanungin mo, Sermon, bakit pa ho ko magpapabayad sa gobyerno kung ang pera ko naman sa bangko ay umaapaw ng dahil sa pag-YouTube? Tatapatin kita, Sermon. Ito, papakita ko sa'yo. Network ko to. Income ko sa pagiging YouTuber. Nakikita mo yan, Sermon? This is my network sa pagiging YouTuber. Nakakahiya naman sa'yo na paratangan mo, sabihan mo sa haka-haka mo na yung 50 million na wala naman nawawala, sasabihin mo dito na pinambabayad sa mga influencer at vlogger. Nakakahiya naman, Sermon. Na kami na ginagawa namin ang aming kagustuhan, ang aming pagmamahal na pagsuporta sa Pangulo, gagawan nyo ho kami ng issue at sasabihin nyo ho may 50 million ng PCO na nilaan na budget para sa mga influencer. Nakakahiya ka, Sermon. Siguro naman may YouTube ka. Bakit hindi mo itanong sa kapatid mo na si Senator Rapi Tulfo kung magkano ang kinikita niya sa YouTube? Magkano ang kinikita ni Bitag sa paglalabas ng mga storya sa YouTube? Malaki ang kinikita dito. Yun ang totoo doon. Na kapag kumita ka dito ng 6 digit, mga kababayan ko, grabe ang laki. Kaya hindi na namin kailangan magpabayad. Hindi na namin kailangan na bayaran kami ng gobyerno para lamang suportahan si Pangulo. Alam mo ano tawag ko dito, Sermon Tulfo? Ginagawa namin yung gusto namin, yung kagustuhan namin, ginagawa namin yung gusto naming mangyari, ginagawa namin yung pagsuporta kay Pangulo nang kami ay kumikita ng pera na hindi kami nakakasagasa ng kahit na sino. Naintindihan mo? Mon, yun lang gusto ko. To be honest, walang nawawalang 50 million. Gusto mo lang tirahin yung mga vlogger at dumidefensa sa Pangulo. Kasi bakit? Aminado kayo, mahina ang depensa nyo. Hindi nyo kayang harapin. Hindi na kayo pinakikinggan ng tao. Aminin natin sa hindi ito, pero katotohanan yan. Na hindi na kayo pinakikinggan ng mamamayang Pilipino. Wala nang naniniwala sa tabloid. Wala nang naniniwala sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga katulad nyo. Yan ho ang katotohanan. Diba? Sermon? Ginagamitan mo kami ng clickbait. Pero this time, papakita ko sa'yo kung gaano kalakas kumita ang isang YouTuber. Kaya hindi ho namin kailangan ng pera ng gobyerno. Hindi namin kailangan na kumita kami sa pera ng gobyerno. Dahil kumikita ho kami sa YouTube. Marami ho kaming platform. Bakit? Ano ba akala nyo sa amin mga nagtatanggol kay Pangulo na mga hikawas sa buhay? Yung ba ang tingin nyo? Bakit? Kayo lang ba nakakaangat sa buhay? Alam mo kung tutusin, para kayong mga journalist na pinabili ng suka. Kung kailan palaos na, saka pa gustong sumikat. Diba? Wala na kayong panama eh. Aminin nyo sa hindi. Hindi na kayo pinakikinggan ng taong bayan. Hindi na namin kasalanan kung hindi na kayo pinapatok sa tabloid, sa pagiging journalist ninyo. Diba? Alam nyo, hindi ako naha-high blood. Gusto ko lang sabihin at ipahatid kay Mon yung pagkadismaya ko sa sinasabi niya. Kami na lumalaban ng patas sa bansa na to. Kami kumikita. Oo, kumikita kami sa YouTube. Meron kaming sahod sa YouTube sa pagko-content namin. Nagko-content kami,
Pero, iisa lang ang gusto namin mangyari. Saan kayo makakita ng ganun-ganun kadali, mga kababayan ko? Yung tulungan mo yung administrasyon, i-content mo, sabihin mo yung magandang ginagawa niya, na na kumikita ka ng pera gamit ang ibang platform. Hindi naman kami hindi naman kami nakikinabang sa pera ng taong bayan. Pero YouTube ang nagpapasahod sa amin. Hindi namin kasalanan na tinatangkilik kami ng tao, pinapanood kami sa YouTube. 'Di ba? Mga kapatid, alam nyo huwag nyo pansinin yung 50 million. Wala akong 50 million na nawawala at wala akong Bolt ang PCO. Wala akong ganun, mga kababayan ko. Ang tawag sa ginawa ni Montulfo para makuha yung atensyon ng tao, gumawa ng kwento, may 50 million, sabi ni Tweety Bird ng PCO. Mga kababayan ko, sabi niya lang yun para makuha yung atensyon nyo. Pero ang target niya po dito is tirahin yung mga vlogger na ginagawa niya ng kwento na, mga kababayan ko, na meron daw pong 50 million pesos na pambayad daw sa mga vlogger, sa vlogger at influencer na mga defender ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Wala akong ganun, mga kababayan ko. Wala akong ganun. Sermon, kung ako sa inyo, hindi na lang ako makikinig sa hearsay. Di na ako makikinig sa hearsay. Ang gagawin nyo sermon, alam nyo kung ano? Magpakatotoo kayo. Kasi kami dito, nagpapakatotoo kami. Kung ano ang nakikita namin na ginagawa maganda ng Pangulo, siyan lang nilalabas namin at ipinapakita namin sa publiko. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Alam nyo kung bakit ba't init na init sa amin to? Gusto kaming tibagin, mga kababayan. Hindi nila kaya kaming tibagin kasi hindi nila mabutas yung depensa namin. Ipinagmamalaki ko po lahat ng mga content creator na kasama ko na dumidepensa para sa administrasyon na ito. Hindi nila, mga kababayan ko, hindi nila kayang tibagin yung depensa namin. Mga kapatid. Second, wala naman interes yung mga taga-PCO sa mga vlogger. 'Di ba? Wala namang interes eh. Ano bang interes ng PCO sa mga vlogger? May sarili silang trabaho, may sarili kaming opinion, may sarili kaming ginagawa. 'Di ba? Yun na nga sinasabi ko eh. Wala tong matinong sasabihin talaga. Kaya nga ako, mga kababayan ko, pinakita ko na sa inyo for transparency. Alam mo, kinikita ko sa isang buwan, mahina na yung 250,000. Ako totoo ko. Hindi ko tatago sa inyo. Yung ibang kasama ko, milyon. Yung ibang mga kaibigan ko, milyong piso ang kinikita sa pag-YouTube. Ako masaya na nga ako sa 250,000 eh. Masaya na ako sa hundreds lang. Kasi katwiran ko, may negosyo naman ako. Masaya ako sa buhay ko. Yung pagbablog ko, mga kababayan ko, because dedication na lang to para sa Pangulo. Baka nga mga kababayan ko eh, pagkatapos ng termino, di nyo na ako makita sa YouTube eh. Nandito ako because of PBBM. Hindi para sa pera. Hindi ako mahirap, Montulfo. May kaya pamilya ko. May kaya ako. Kaya kung magsasalita kayo na may 50 million na budget, wala akong alam doon. At wala akong binabayaran ng PCO. At never akong nagbigay ang PCO. Dahil ang pwede mong gawin kung ikaw ay manghihingi ng information sa PCO, yun lang, update kung anong ginagawa ni Pangulo. Diyos ko. 'Di ba? Nakakatawa tong mga
Tulfo eh. So mo na, ang pangit nun. Ang pangit nun. Alam kong clickbait mo lang yung 50 million na Bolt. Pero ang gusto mong tirahin talaga yung mga vlogger na kagaya ko. And I'm sorry to say this, hindi mo magagawa yun. Alam mo ba? Ito, sample, Mike Cervera. Milyon ang kita niyan. Ako na si Biyahe ni Koy na hindi pa madalang mag-vlog. Di ba? So, okay na ako sa 200, 100 plus. Masaya na ako doon. Oh. Tapos sasabihin mo, Mon, may binabayad ng PCO. Nakakatawa ka naman. Tapos ang maaapektuhan nito sa sinabi mo, di kami. Na ako defender ako ni Pangulo. Oo, kahit anong gawin nyo sa akin. Kahit sunugin nyo ako ng buhay, sabi nga ni Robin eh. Mangangamoy Bongbong Marcos ako. Mangangamoy BBM ako. Di ba? Nakakaloka. Ang dami-dami niyang pwedeng pagtanungan mga kababayan. Pati niyo tanongin yung kapatid niya na si Rapi Tulfo. Yung si Rapi nag-YouTube yun. YouTuber yung kagaya ko. Yung milyon ang kinikita noon sa RTA. Di ba? Yun ang malaki ang kita. Kaya nga nakakatawa eh. Kaya nakakatawa ka. Sobra. Diyos ko. Ayan o, hindi ko pinagmamalaki, hindi ko pinagmamayabang. Ayan o, ayan. Ayan. Kita mo yan? Kita mo? Ha? Dollars yan. Dollars. Ayan o. Oh. Kaya wag mong sasabihin na binabayaran kami. Baka kami pa magbayad sa inyo. Grabe. Alam mo sa totoo lang nakakapiko na ewan eh. Nakakagigil. Yung wala ka na nga. Yung laos ka na. Pumapapil ka pa. Yung wala ka nang tira, pumapapil ka pa. Di ba? Nakakainis ba mga kababayan? I-issue mo yung mga content creator, ba't hindi ka magtrabaho? Ano naman ngayon kung pinul time namin to? Kasi nag-e-enjoy kami. Masaya kami. Kung saan kami masaya, doon kami. Pero sabihin mo na may binabayad sa mga influencer at vlogger 50 million? Nakakahiya ka naman. 50 million? Maglabasan nga tayo ng salin. Diba? Nakakaloka to si Mon. Oo, hindi ko pala lampasin yung mga ganyan talaga mga kababayan. Gusto ko lang ipahatid sa inyo yan. Tapos ang usapan. That's it. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Para malaman ni Mon. Mag-subscribe ka na rin, Mon. Kaya yun na nga, diba? Oh, totoo lang tayo sa sinasabi ko ha. Hindi ako nagbibiro. Ayan ang gusto ko sabihin sa inyo. Totoo naman sinasabi ko, hindi biro. Diba? Kaya nga nagtataka ako dito kay Mon, i-issue mo kami ng ganyan. Tapos, ikaw din pala mahihirapan. Uy, palike ako ng live stream natin, wala na magla-like. Hindi pa tapos ang bakbakan natin. Raratratin natin to ha. Ito pa mga kababayan ko, babalita ko na rin sa inyo. Enjoy to mga kababayan. Mag-e-enjoy kayo, promise. Tanggalin ko na nga tong kay Mon. Ayan.